Nagkaloob ang Department of Agriculture o DA ng dalawang pasilidad para sa mga nagtatanim ng kalamansi sa Cabanatuan City sa tulong na rin ng Local Government Unit at 3rd District Representative Ria Vergara. Kabilang dito ang 1.46 million pesos na kalamansi processing facility at 2.63 million pesos na vegetable cold storage facility na parehong natanggap ng Lucky Farmers Association mula sa Barangay Kalawagan. Sinabi ni DA Regional Field Office 3 High Value Crops Development Program Focal Person AB David na malaking tulong ang mga pasilidad na ito sa grupo, lalo na sa panahon ng anihan, para makapagproseso sila at kasabay nito ay ilagay sa cold storage para mapalawig ang shelf life ng kanilang mga produkto. Kasama sa Calamansi Processing Facility ang Calamansi Juice Extractor. Paliwanag ni David, mabilis masira ang kalamansi, ngunit kung ipuproseso, tatagal ang shelf life nito at mas maraming kita ang mga magsasaka. Ang vegetable cold storage facility naman ay may kapasidad na 100 bags o katumbas ng 2,500 kilos ng varieties ng gulay, maliban sa sibuyas na nangangailangan ng mas mababang temperatura ng storage. Sinabi ni David na layunin ng proyekto na makinabang hindi lamang ang 140 na miyembro ng grupo, kundi maging ang mga magsasaka mula sa mga karatig lugar. Ipinaliwanag din ni David na ang mga unang kinakailangan sa paghingi ng mga kagamitan at pasilidad sa DA ay ang mga miyembro ng asosasyon o kooperatiba ay kailangang nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ang mga Farmers Cooperative and Association o FCAs ay dapat magpadala ng formal na liham o kahilingan sa ahensya na may endorsement ng kanilang municipal o city agriculture office, ng local chief executive at ng provincial agriculturist. Kung kumpleto ang mga dokumento, maaari nilang ipadala ang sulat sa DA sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist. Ang natanggap na kahilingan ay sumasailalim sa pagpapatunay upang suriin ang pagiging posible ng mga proyekto sa tinukoy na lugar na tinukoy ng mga FCA.